Maraming salamat. Thank you. Magandang gabi sa lahat ng nais matuto at masiyahan. Ito ang paboritong game show ng mundo, ang Who Wants to Be a Millionaire? Oras na naman para maghanap ng isang Pinoy na may pagkakataong maging milyonaryo. Audience, sino ba sa inyo ang gusto maging milyonaryo? Oh, next time mag-audition kayo. Kasi itong aking tatawagin, maraming beses na nag-audition at ngayon, nandito na siya. Ay, swerte talaga. Ito, panoorin muna natin to, ha? Sabi nila, kapag may tiyaga, may nilaga. Yung anak ko, sabi, Daddy, may tumatawag sa'yo, number lang. Kayo po ba si Mr. Andres Milag? Sa Who Wants to Be a Millionaire to. Ayun, sabi ko maraming salamat. Isa lang naman ang hangad ko sa buhay. Gusto kong mabago yung buhay ko, tsaka yung buhay ng mga mahal ko sa buhay. Unang-una na yung parents ko. Kasi yung tatay ko, bedridden na siya. Comatose na siya nung panahon na yun eh. Buti, nagising pa siya. Yung nga lang, kalahati ng katawan niya, hindi na gumagana. Nanay ko, ganun din. Buti nakarecover. Pero yung tatay ko, hindi na nakarecover. Kahit may asawa at anak ako, hindi ko pa rin nakakalimutan ang aking mga magulang. Si Andres, hindi nakakalimot. Malalahanin niya, saka suportado niya kami. Gusto ko rin kasing mabigay ng magandang future yung anak ko. Kasi nag-aaral na siya ngayon eh. Magiging life changer siya. Magbibigay ko na yung lahat ng mga gusto ng anak ko at the same time, mas masusuportahan ko pa yung mga pangangailangan ng magulang ko. Andres, pagbutihan mo para ikaw manalo. Pag magbabago loob mo kapag ikaw nanalo. Bossing, ako si Andres Milag ng Tondo, Manila. Ako na. Oo, ako na. Ako na ang mag-uwi ng 2 milyong piso. Magkita tayo. I'm scared. So scary. Kapatid, please welcome Andres Milag. Parang tinakot mo ko eh. Hala ko, away na ang hanap ito. Magkita tayo, ha? Baka may utang ako rito, nakakalimutan ko lang. Andy, Apo. paano yan? Nandito ka na? Opo. O hindi, gusto mo nang painitin palalo yung hot seat. Yes, sir. Okay, let's go. Salamat po. Si Andy, 34 years old. May asawa, taga Tondo, Manila. Isa siyang assistant manager ng isang insurance company. Ilan ba anak mo? Isa pa lang? Isa po. Yun yung nakita ko kanina. Yung payat? Yung girl. yung kulang sa diet. Napabayaan po sa Ilan taon na ba siya? Ano po, 5 years old po. 5 years old at nabanggit mo nga, nag-aaral na. Apo. At sino kasama mo ngayong gabi? Yung misis ko po. Andiyan ba si Mrs.? Hi, Mrs. Hello Kumusta po. Kinakabahan po. Kinakabahan ka pa. Nagkikwentuhan pa lang tayo. Kinakabahan ka na, ha? Wala pang tanong yan, ha? Okay. At marami ka na rin nasalihan ng mga quiz shows. Opo. Nananalo ka naman. Hindi po, kinakapos po sa dulo eh. Kinakapos sa dulo. Oo. Baka sa pag-audition mo nga, nakuha mo sa pursige. Sana Baka po. eto na yun. Sana po. Umabot ka na hanggang sa dulo. Opo, finish line po. Sa dulo ng ewan natin kung anong dulo yun, ha? Pero kung manalo ka, gusto mo daw ipasyal ang anak mo, saan mo gusto ipasyal? Doon po sana sa Hong Kong Disneyland. Uy, maganda ron. Oo. Kasi yung anak ko, pag gising ko nun, bukas ko agad yung TV. Doon ko agad nililipat sa Disney Channel. Sana matupad yung pangarap mo para sa anak mo. Good luck, ha? Andy, bago ang lahat, ito muna ang ating mechanics. 15 multiple choice questions. Kung masasagot mo 15 tanong ng tama, meron kang 2 million pesos. Sa ating bagong format, 2 ang money trees na pwede mong pagpilian. Ang classic money tree at ang high-risk money tree. Sa classic money tree, nandiyan pa rin ang tinatawag na safe havens. Sigurado na ang 20,000 mo kung maaabot mo ang question 5. At 150,000 pesos naman kung maabot mo ang question 10. At siyempre, kung umabot ka sa question 15, 2 milyon, iyong-iyo na, pang Disneyland. Meron 3 lifelines, ang classic money tree. 50-50. Magtatanggal kami ng 2 maling sagot at doon sa natira, pipiliin mo kung ano sa tingin mo ang tamang sagot.
Sa People Speak, pipili ka ng 3 audience members para tumulong sa'yo. Pero nasa sa'yo kung sino ang paniniwalaan mo sa kanila. Merong nakalaang 20,000 pesos para doon sa napili mo na nagbigay ng tamang sagot. Kung tama ang sagot nilang 3, paghahatian nila ang 20,000. Sa Switch, maaari mo palitan ng tanong kung sa tingin mo ay di mo ito kayang sagutin. Ang 3 lifelines na ito ay magagamit mo anytime within the game. At maliban sa Classic Money Tree, may isa ka pang option. Ito yung High Risk Money Tree. Kapag ito ang pinili mo, mawawala na yung pangalawang safe haven. Pero, magiging 4 ang lifelines na magagamit mo anytime within your game. Ang additional lifeline na ito ay ang Double Dip. Sa lifeline na Double Dip, may pagkakataon kang pumili ng 2 sagot sa isang tanong. Kung ang unang sagot mo ay tama, tutuloy ka na sa susunod na tanong. Kung mali naman, maaari ka pang pumili ng isa pang sagot. Tandaan mo lang na sa ating high-risk format, kung nagkamali ka after question number 5, automatic na 20,000 pesos ang iyong maiuwi. So, Andy, desisyon mo. Anong pipili mo? Yung classic format o yung high-risk format? Tingin ko po yung high-risk format, bossing. Bakit? Mas marami kasi yung lifeline niya eh. So, tingin ko mas ina-outweigh niya yung risk kumpara dun sa 3 lang yung lifeline mo. Okay. Yan ang gusto ko. Andres na Andres ang dating. Ha? Andres Bonifacio. Ha? So, napili niya ang ating high-risk money tree. Are you ready? Yes, bossing. Let's play Who Wants to Be a Millionaire? Saan nga pala sa Tondo? Sa Dagupan po. Dagupan. Question number 1 for 1,000. Ano ang isang uri ng saging? A. Labahita. B. Lakatan. C. Labuyo. D. Lababo. Tingin ko, bossing, letter B, Lakatan. Is that your final answer? Yes, bossing. That's my final answer. B, Lakatan. Wala naman akong nakakitang saging labuyo. Ang hang nun. Lalo na yung saging lababo. Lakatan is correct. Question number 2 for 3,000 pesos. Alin bagay ang karaniwang may flash? A. Glasses. B. Lips. C. Hair. D. Toilet. Letter D, toilet, bossing. Manaisip mo yun, ha? Ako nahirapan ako rito. Is that your final answer? Yes, bossing. Letter D, toilet is my final answer. And toilet is correct. Next question. Kakahalaga ng 5,000 pesos. Sino sa mga sumusunod ang kumanta ng Basang-Basa sa Ulan? A. April Boy Regino. B. Imelda Papin. C. Aegis. D. Charis Pempenko. Sa tingin ko, bossing, letter C, Aegis. Sa tingin mo, ano sa paniwala mo? Paniwala ko na rin, bossing. Ayun. Letter C, Aegis. Is that your final answer? Yes, sir. That's my final answer, bossing. Letter C, Aegis. Alam mo ba itong kantan to? Medyo, sir. Sige nga. Ito ako, basang-basa sa ulan. Baka umulan nga, tama na. Aegis is correct. For 10,000 pesos, question number 4. Alin ang hindi ginagamitan ng lumpia wrapper? A. Turon. B. Fish balls. C. Lumpiang Shanghai. D. Cheese sticks. Yung turon, kumakain ako nito, bossing eh. Lumpiang Shanghai, oo, kumakain din ako. Fishball, kumakain din ako, pero wala pa ako nakikitang fishball vendor na nakapasok yung fishball sa lumpia wrapper. So, I think I'll go with letter B, fishballs. Is that your final answer? Letter B, fishballs is my final answer, bossing.
Fish balls is correct. Ito na, assured 20,000 pesos. Question number 5. Ano ang pangalan ng kapatid ni Serena Williams na isa ring top professional tennis player? A. Venus. B. Maria. C. Caroline. D. Stephanie. Letter A, bossing, Venus. Kilala mo sila, ha? Yes, sir. Kakapanood ko lang po nung US Open. Ha? US close na ngayon. Meron. Pagkatapos ng open, close. Pagkatapos ng close, open. Close, open, close, open. Ganun lang yun. Is that your final answer? Yes, bossing, A, Venus. Ito na, my nagko-close final open. answer. Venus is correct. 20,000 pesos. Sigurado na ang 20,000 pesos mo. Okay? Yan lang ang bukod tangi mong safe haven dahil nasa high-risk format tayo. Yes, bossing. Alright, tuloy na natin. Yes, Andy? bossing. Opo. Pang-anim na tanong for 35,000 pesos. Ano ang tawag sa mga halamang hindi namumulaklak, may dahong mabalahibo, at hawig sa palma? A. Silong. B. Daki. C. Engka. D. Pako. Mahilig ka ba sa mga halaman? Hindi po ako makain ng gulay. Pero maalam ka naman sa mga halaman. Medyo po, sa pagbabasa po. Tingin ko, bossing, letter D pa ko, pero hindi ako sure eh. Sige po, gagamit ako ng lifeline. Anong lifeline ang gusto mong gamitin, Andy? People speak. People speak. Okay, audience, tulungan natin si Andy, ha? Ulitin ko lang yung tanong. Ano ang tawag sa mga halamang hindi namumulaklak, may dahong mabalahibo, at hawig sa palma? A. Selong. B. Daki. C. Engka. D. Pako. Yung mga may alam ng sagot na tama, sana, magsitayo, please. Come on. Mrs., pwede kayong tumayo kung wala na ba? Okay. O, pili ka ng tatlo, Andy. Tingin ko po si Maisel, Maisel, si Gerald, Gerald, tsaka si Sam. si Sam. Unahin na natin si Sam. Hi, Sam. Hello po. Maalam ka ba sa mga halaman? Hindi po masyado. Hindi po masyado. Pero alam mo ba kung anong sagot? Sa tingin ko po, oo. Ano ang sagot? D, pako. Bakit? Kasi po, dati po kasi probinsya po namin sa Bicol, namumundok po kami. Alam ko po ang pako hindi namumulaklak. Tsaka may hawig po siya sa dahon ng palma. Namumundok kayo dati, ha? Opo. Okay. Thank you, Sam. Sunod natin si Maisel. Hi, Maisel. Hello po. May alam ka ba tungkol sa mga halaman? Anong halaman ang hindi namumulaklak? Yung dahon ay mabalahibo at hawig sa palma? Letter D po, pako. Pako din? Opo. Alam mo ba talaga yan o nadinig mo lang? Hindi po, alam ko po kasi dati rin po, sa probinsya po. Namumundok ka rin. Parang ganun na rin po, bossing. Oh. Kasi niluluto po namin siya. Masarap po siya, pero hindi din po talaga siya namumulaklak. At katulad din po siya ng palma. Same po dahon sila. niya. Opo. Talaga lang, ha? Opo. Okay. Gerald, Bossing, ano ang sagot mo? sa tingin ko po, parehas po kami ng naiisip eh. Letter D din po ako.
Pare-pares kayo na naiisip. Namumundo ka rin? Taga-probinsya rin po. Probinsya rin. Anong probinsya mo? Pangasinan po. Pangasinan. Eh, probinsya ba kayo? Bulacan po. Sa Bulacan. Saan sa Bulacan? Malolos. Malolos. Okay, Andy. Dinig mo mga paliwanag ng ating mga mamumundok. Opo. Anong tingin mong... Anong sagot mo? Naniniwala po ako sa kanila. Yun din po kasi yung unang choice ko eh. Pako. Di kaya nadinig lang sa'yo. Oo, pwede nga rin, no, bossing, no? Mhm. Pwede So, ang nga. sagot mo ay letter? D, pako. And is that your final answer? Yes, bossing, that's my final answer. Tumubo kaya ang pera ni Andy sa sagot niya? Alamin sa ating pagbabalik. Ito ang Who Wants to Be a Millionaire? Nagbabalik ang Who Wants to Be a Millionaire dito lang sa TV5. Meron ng 20,000 pesos si Andy sa kanyang money tree at madadagdagan pa ito kung tama ang sagot niya sa tanong na ito. Ano ang tawag sa mga halamang hindi namumulaklak, may dahong mabalahibo at hawig sa palma? Silong, daki, engka, or pako? Humingi siya ng tulong sa ating audience. Ginamit niya ang kanyang People Speak na lifeline. Nagkaisa naman ng ating mga people. Ang sabi nila ay letter D. Sinunod naman ni Andy. Letter D, pako. Pako kaya ang tatlo. Hindi, wag. Bigyan ko lang kayo ng 20,000. Pako is correct. Thank you, ladies and gentlemen. Sige, kung sipo na kayo, 20,000, hati-hati kayo, ha? Galing. May tatlo ka pang lifeline na natitira, Andy. Yes, bossing. Here's question number 7 for 50,000 pesos. Sino ang The Cape Crusader? A. Batman. B. Superman. C. Thor. D. Mr. Incredible. Tingin ko, bossing, si A, Batman. Kasi si Superman, may kapa nga siya, pero wala naman siyang mask. Si Mr. Incredible, wala siyang kapa. Si Thor, may kapa din, pero sa panonood ko ng mga cartoons, lagi nababanggit yung Caped Crusader, si Batman eh. So I think I'm going to go with A, Batman. Is that your final answer? Yes, bossing. A, Batman is my final answer. The Cape Crusader is Batman. All right. $70,000 ang halaga ng susunod na katanungan. Question number 8. Anong law ang nagsasabi na if anything can go wrong, it will? A. Catch-22. B. Law of attraction. C. Avogadro's constant. D. Murphy's law. Medyo nag-aalangan ako rito, bossing. It's either Catch-22 o Murphy's Law. Iisipan ko. Ina-analyze ko ngayon kung alin dito yung mas tugma dun sa if anything can go wrong, it will. Tingin ko gagamit ako ng gamit po ako ng lifeline. Ano gusto mong gamitin? Yung double dip po. Double dip. May dalawang chance kang sumagot ng tama. Okay? Yes, bossing. Ano una mong sagot? A, Catch-22. Is that your final answer? Yes, bossing. A, Catch-22 is my final answer.
again. Andy, that's wrong. This is your last chance. Second chance and last chance for this question. By law of deduction, siguro I'll go with letter D, Murphy's Law. Is that your final answer? Yes, bossing. Letter D, Murphy's Law is my final answer. Just won 70,000 pesos. Murphy's Law is correct. May dalawa ka pang lifeline na natitira, 50-50 and switch. Here's question number 9 for 100,000 pesos. Anong sasakyan ang nangangahulugang the people's car sa German? A. Mercedes-Benz. B. Porsche. C. Volkswagen. D. Peugeot. Sa tingin ko, bossing, letter C. Yung Volkswagen. Kasi parang sounds like yung Volks ng Volks eh. So, tingin ko I'll go with letter C. Volkswagen. Kasi katunog niya po yung Volks. So, Volks is parang tao, people. So, sa pag-a-analyze ko po, yun po yung pinaka-logical decision ko dun sa mga coaching iba. The people's car. Yes, bossing. Is that your final answer? Yes, bossing, letter C. Volkswagen is my final answer. Pakilala kita sa mga alaga akong butike mamaya. Dali ha. Patuloy ba ang paglalakbay ni Andy all the way to the top? Malalaman natin yan when we return only here on Who Wants to Be a Millionaire? Tuloy lang ang pagbuhos ng salapi at saya dito sa Who Wants to Be a Millionaire. Si Andy meron ng 70,000 pesos. Kanina, tuloy pa rin siya sa kanyang pagangat o dito na nagtatapos ang kanyang laro. Ito yung tanong na naiwan, anong sasakyan ang nangangahulugang the people's car sa German? Mga pinagpilian, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, at Peugeot. Ang sinagot niya ay katunog daw ng people, yung Fox. Letter C, Volkswagen. Your answer, Andy, is correct. Diretso na tayo sa pang-sampung tanong. Ito ay nagkakahalaga ng 150,000 pesos. Sa medicine, ano ang tinutukoy ng vascular? A. Kidney. B. Blood vessels. C. Nerves. Or D. Muscles. Pag kidney, dapat to renal eh. Pag muscles, hindi ko alam. Tingin ko yung vascular kasi pag naririnig ko, may kaugnayan to sa heart eh. So yung pinakamalapit lang dito na may kaugnayan sa puso is yung blood vessels. So tingin ko I'm going to go with B, blood vessels. Sigurado ka? Sigurado, bossing. So your answer is? Letter B, blood vessels is my final answer. Yan ang gusto ko. Andres. At tapang na tao. Wala pa at tanong, ikaw na asagot. Lagot. You've just won 150,000 pesos. Blood vessels is the correct answer.
Dalawa pa ang lifeline mo, Andy. 50-50 at switch. Question number 11 for 250,000 pesos. Ano ang ibig sabihin ng Zorro sa Spanish? A. Mask. B. Jaguar. C. Fox. D. Hero. Mahirap to ah. Naglilin ako sa mask, bossing, pero ayaw kong i-take yung risk eh. Siguro gamit ako ng lifeline. Anong lifeline ang gusto mong gamitin? Yung switch. Ayaw mo na sagutin to? Opo, may risky masyado, bossing eh. Sabagay, meron ka ng 150,000. Pag nagkamali ka, dahil high risk ang money tree mo, babalik ka sa 20,000. That's a difference of 130,000. Oo nga, bossing. So, are you sure na gusto mo nang gamitin yung switch? Tingnan mo mabuti. Pag-isipan mo muna. Yung mask kasi, Take your time. tingin ko po, bossing, sa Spanish, mascara eh. Yung fox, lobo. Jaguar, hindi ko alam kung ano po sa Spanish eh. Opo, bossing. Mahirap. Yung tanong, talagang gagamit po ako ng lifeline, bossing. Process of elimination kaya o Teka, bossing. deduction, Isipan kong konti, bossing ah. reduction, addition, subtraction, division, lahat ng syon. Ano ba siya aling syon? Wala. Mahirap talaga, bossing. Mahirap Ayaw. i-risk po. Gamit talaga ako ng Oh, lifeline. sige. Sensya na Limutan po, natin bossing, ito. Ano sana ang gusto mo isagot? Yung A po, mask. Mask. Yun yung pinaka-obvious, pero Malamang sa hindi yun ang sagot. Sabi Opo, mo, pinaka-obvious eh. Ba't hindi mo sinagot? Kasi po masyadong obvious, bossing. Baka trick question eh. Kasi wala tayong idea kung ano yung ibig sabihin ng Zorro sa Spanish eh. Di ba yan eh, The Mask of Zorro? Alang namang Mask of Mask, Oo nga po, bossing. di ba? So maganda yung decision mo dahil mask is not the correct answer. The correct answer is letter C, fox. Yun ang ibig sabihin nun. Okay. Maganda yung diskarte mo. Tingnan natin kung ano ipapalit ng computer sa ating question. For 250,000 pesos, eto na, ano ang Latin name ng silver kung saan hinango ang chemical symbol nito na Ag? A. Argali. B. Argentum. C. Arginin. D. Argonum. Para ako nagdasal ah. Argali, Argentum, Arginin, Argonum. Bossing, kung natatandaan ko pa yung Chem 16 na subject ko nung college, tingin ko yung sagot dito, letter B, Argentum. AG. At, alam ko, nung college kasi may subject ako na chemistry, Chem 16. Natandaan ko yung chemical symbol ng silver is Ag and it stands for Argentum. Tandaan mo mabuti. Sige. Take your time. Argali, Arginine, Argonum, Argentum. Tingin ko, bossing, Argentum talaga. Is that your final answer? Yes, bossing, Argentum is my final answer. Letter B, Argentum. Daming butike, boss. Mga butikong. Tutuloy pa ba ang pagkinang ng laro ni Andy o kakalawangin na ito? Ang kasagutan sa aming pagbabalik dito sa Who Wants to Be a Millionaire?
We are back here on your favorite Sunday game show, ang Who Wants to Be a Millionaire. Before the break, umabot na sa 150,000 pesos ang winnings ni Andy. Alamin natin kung tutuloy pa siya patungong 2 million pesos. Sa tanong na ito, ano ang Latin name ng silver kung saan hinango ang chemical symbol nito na Ag? Argali, Argentum, Arginine, Argonum. Sabi niya, sa natatandaan, Nung college nung subject ko po. college ka, ay letter B, Argentum. Napag-aralan mo rin ba ito, Mrs.? Opo. So, sa tingin mo, tama yung sagot niya? Tama po. Sigurado ka? Siguradong sigurado po. Argentum? Opo. Tama, ang Argentum. 250,000 pesos. May isa ka pang lifeline. Andy, 50-50. Here's question number 12 for 400,000 pesos. Anong ibon ang nasa pinakabagong 500 piso? A. Monkey-eating eagle. B. Blue-neck parrot. C. Cockatiel. D. Maya bird. Monkey eating eagle, tingin ko wala siya nun, bossing. Yung Maya bird, tingin ko wala rin. So, tingin ko, bossing, letter B, blue-nape parrot eh. Kasi, parang naalala ko sa 500, may kulay blue yung parrot dun eh. Hindi ko lang alam kung yun yung talagang pangalan nun. Nakakita ka na ba yung pinakabagong 500? Yes, bossing. May nakita nga akong ibon dun. Either cockatiel o blue-nape parrot eh. Pero hindi ako sure. Tingin ko, bossing, by process of elimination. Wala, parang cockatiel, parang tingin ko dapat to cockatoo eh. So baka pang trick lang tong cockatiel eh. Yung monkey eating eagle, wala akong natandaan na agila dun sa 500 pesos. Yung Maya bird, parang wala rin ako natandaan. So tingin ko, bossing, letter B. So your answer is letter? B, pero hindi pa ako sigurado. Pwede po kong gumamit ng lifeline. Sana lang yan. Opo, kaso hindi ako sigurado, bossing eh. Ay mag-process of elimination ka ulit. Monkey eating eagle, Maya bird, cockatiel, B, blue-nape parrot. Nakita mukha mo, di ba? Opo. Ako, hanggang 20 lang yung nakikita. Tingin ko, bossing, blue-nape parrot. Letter B. Is that your final answer? Sige, bossing. Letter B, blue-nape parrot is my final answer. Malipad na ba patungong 2 million si Andy? Alamin natin sa ating pagbabalik dito lang sa inyong paboritong Who Wants to Be a Millionaire? Happy 25, it's Christmas Day. Celebrating every way. Sparkling joy and festive cheer. December 25 is here. The fun continues here on your favorite Who Wants to Be a Millionaire. So far, 250,000 pesos na ang naipondo ni Andy sa kanyang money tree. Alamin natin kung magiging 400,000 ito. Sa tanong na ito, anong ibon ang nasa pinakabagong 500 piso? Monkey-eating eagle, blue-nape parrot, cockatiel, or Maya bird? Sabi niya, nakita raw niya ito
Sinagot niya ay letter B, Blue Nape Parrot. Hong Kong Disneyland. 400,000. Bossing. Ah, sobra-sobra na yun. May pang ipon pa yun, pang baon, pang tuition. Pag mali, 20,000, Patay. Hong Kong Bakery. Kung pin, Sarap yung mga pandemona ito. Sarap yun. Blue Nape Parrot is correct! Isa, dalawa, tatlo. Tatlong tanong na lang, Andy. 2 million pesos. For 600,000 pesos, may isa ka pang lifeline, 50-50. Here's the question, Andy. Ano ang kahugis ng geometric shape na torus? A. Donut. B. Star. C. Box. D. Pyramid. Hindi ko pa na-encounter tong word na to, boss. Taurus. Torus. Taurus. Ano ang kahugis na geometric shape? Baka may kaugnayan to sa matulis, bossing, kasi toro, Taurus. Pero tingin ko gagamit akong lifeline, bossing. Your last Opo. lifeline. 50-50. Yes, bossing. Gamitin mo na ngayon. Yes, bossing. Okay. Mawawala ang dalawang maling sagot. Tignan natin. Donut? Star? First time ko lang na-encounter tong word na to, bossing. 400,000 na ang nasa money tree mo. Pag tama ang sagot mo, magiging 600,000. Pag mali, balik ka sa 20,000. Diferensya ng 380,000. Laki ng difference, bossing. Parang sumakit ang ulo ko ron, ah. Ang magandang balita lang, dalawa na lang yung pagpipilian mo. Ang isa dyan ay nagkakahalaga ng 600,000. Geometric shape. Ang isa ay nagkakahalaga ng 20,000. Taurus. Tingin ko, bossing, letter B. Sumasagot ka na ba? Oh, thinking aloud pa lang. Thinking aloud lang, bossing. Okay. Nag-iisip ako ng mga words na na-encounter ko na may suffix na Taurus, kaso walang mapasok sa isipan ko eh. Para mabigyan ako ng clue eh. Tingin ko, bossing, masama mang i-admit, pero tingin ko, mag-walk away na lang ako, bossing. Oh, come on. Dalawa na lang yan, oh. Sabi mo nga kanina, ikaw na. Trineteng mo pa ako, eh. Sorry, bossing. Ako na. Kita tayo, ha? Eh na, nagkita na tayo. Dalawa na lang ang pagpipilian mo. Sabi mo nga, ikaw na mag-uwi ng 2 million, di ba? Tapos, walk away. Oh, come on. Oh. Wait. What? Oh, sige. Yung tingin ko kasi pag Taurus, dapat may point eh. Yung pinaka nagko-correspond na sa kanya dito sa dalawang answers, yung B, star. Pero
50-50 pa rin ako rito, bossing. Kung 50-50 ka na nga eh. Sige, bossing. Sige, tuloy na natin. Ano? Tuloy na natin, bossing. Hindi, ikaw na lang. Dadamay mo pa ako. Tuloy mo na? Apo, bossing. Sagot ka na? Yes, bossing. Sige, ano sagot mo? Letter B, star. Andres, ah. Sigurado ko ba sa sagot mo? Hindi, bossing. Sabi mo nga, 50-50 ka rin. Ito ang pwede mong siguruhin. 400,000 pesos. You can take the check and walk away with 400,000 pesos. Malayo-layo na rin mararating yan. Tingin ko, bossing, I'm going to take the check. Mahirap kasi. Hindi ka na sasagot. Tingin ko, bossing. Kasi mas mahirap i-risk yung yung sagot. Kasi alanganin talaga ako eh. Kung donut siya o star. Kasi pag mali ang sagot mo, balik ka sa 20,000. Ang diferensya nun is 380,000. Oo, bossing. Although, pag tama, magiging 600,000. Tapos isang hinga na lang, bilyon na. Bigyan kita last chance. Isipin mo mabuti. Anong kahugis na geometric shape? Naglilin talaga Donut ako. o star? Star, bossing. Naglilin ako sa star eh. Pero hindi ka sigurado. Hindi ako sigurado. $400,000. Bossing, pwede bang hawakan ko lang muna? Pwede. Malakas ka sa akin. Thank you po, bossing, Ha? 1,000 tas 600,000, bossing, pag tama, no? Mhm. Pag mali, yun lang naman ang problema dun eh, pag mali. Balik ka sa 20,000 dahil nasa high-risk money tree ka. 380,000 ang diferensya. Tingin ko, bossing, I've made my decision. What is your decision? Tingin ko, bossing, I'm going to take the check na lang, bossing. You sure? Yes, bossing. Is that your final answer? Final answer po. 400,000 pesos. Ganda ng ngiti ni Mrs. Gusto niyo ba umayaw na talaga siya o gusto mong sumagot sana siya? Tingin ko po yung star din kasi. Kasi parang yung donut, Oh. hindi siya geometric shape talaga na Ano? Circle. star rin Hindi. po eh. Sana sinagot niya. Nasa kanya pa rin naman po yun eh. Hindi, ikaw. Sana po tinuloy. Sana tinuloy. At kung tinuloy mo, ang sagot mo ay letter. B, star. Kala ko talaga, ikaw na eh. Natakot mo ako kanina eh. Ikaw na yun eh. Ikaw na talaga yun. Ang Taurus ay Latin for bulge. Barge. So the correct answer is donut. Buti na lang, bossing. Buti na lang! Buti na lang, oh! Buti na lang! Muntik na! Muntik ka na mawala ng 380,000 pesos. Congratulations, Andy. Thank you, bossing. Happy trip! Oo nga, bossing. Tutuloy na. Tuloy na. Apo.